So magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Kamusta po ang maghapon nyo? Kamusta po ang pagre-reflect natin sa salita ng Panginoon? Tatapusin pa rin po natin ang araw nating ito sa pamamagitan pa rin po ng pagre-reflect sa salita galing po sa Salmo chapter 139:14, no? Ito po ay napakahalaga dahil dito po natin makikita kung ah, paano tayo idinisenyo ng Panginoon, paano niya po tayo iningatan, at paano po niya tayo pinapahalagahan, no? Kaya bago po ang lahat, tayo po manalangin. Panginoon, maraming salamat sa maghapong ito. Salamat, Panginoon, sa inyong gabay. Pag-iingat sa bawat isa. Kayo po ang magbalik ng mga nawala nilang lakas sa maghapon dahil alam po namin, napaka-busy po ng bawat isa, no? Kaya Panginoon, turuan niyo po ang aming mga puso. Buksan niyo po ang aming mga puso at isipan upang maisa pamuhay namin at maalala po namin ang inyong pangako. Salamat, Panginoon, sa inyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po ulit. No? Habang sa pagtatapos po ng araw na to, habang nagtatapos na po ang araw na to, subukan po natin balikan ang mga nangyari. May mga pagkakataon bang naramdaman ninyo na hindi sapat o hindi po tayo mahalaga? No? Kung oo, hayaan po natin na ipaalala po sa atin ng Salmo 139 verse 14 ang ating halaga. No? Sabi po dito sa Salmo chapter 139 verse 14, pinupuri ko kayo dahil kahanga-hanga ang pagkakalikha niyo sa akin. Nalalaman ko na ang iyong mga gawa ay tunay na kahanga-hanga. Sabi po dito, ang Salmo chapter 139 verse 14 ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay perpekto sa lahat ng kanyang ginawa o ginagawa. At kabilang doon ang pagkakalikha sa atin. Isipin mo ito, hindi kailanman nagkamali ang Diyos sa pagkakalikha sa atin, no? O sa iyo, kahit may mga araw na pakiramdam mo ay hindi ako sapat o hindi tayo sapat dahil sa mga pagkakamali natin, kahinaan natin o pagkukulang natin, no? Pero hindi nababawasan ang halaga po natin sa mata ng Diyos, no? Parang isang magulang na patuloy na nagmamahal sa kanyang anak kahit ito'y nagkamali. Ganun din ang Diyos sa atin. Ginawa tayo o ginawa ka ng Diyos nang natatangi, walang kapareho at may layunin. Kaya kahit mahirap paniwalaan minsan ang katotohanan, ay nananatili. Mahalaga tayo dahil sa kung ano ang nagawa mo. Mahalaga tayo hindi dahil sa kung ano ang nagawa natin. Dahil sa kung sino tayo. At ito ay dahil kung sino ang gumawa sa atin. At iyon ang Diyos na nagmamahal sa atin ng lubos, no? Ngayong gabi, bago tayo magpahinga tayo sa kanyang kapayapaan, sapagkat ang Diyos na lumikha sa atin ay hindi nagkamali, at ikaw at ako at lahat po tayo ay mahalaga sa kanyang mga mata, no? Salamat sa Panginoon dahil talagang nararamdaman ko po to, nararanasan ko po to. May mga araw po na feeling ko, ay Lord, hindi ko alam kung karapat-dapat ba talaga ako. Parang may halaga po ba talaga yung existence ko. Pero talaga ang Panginoon lagi nagpapaalala sa akin. Napakaganda ng kanyang mga salita, no? Tanong po na pwede nating pagnilayan ngayong gabi bago po tayo magpahinga o pwede po nating sagutin. Sabi po dito, ano ang isang bagay na pinagpapasalamat mo sa Diyos tungkol sa iyong sarili o sa araw na ito? Paano mo mararamdaman ang pagiging kahanga-hanga ng gawa ng Diyos sa kabila ng mga hamon natin sa buhay, no?
Konklusyon po, habang nagpapahinga tayo ngayong gabi, ilapit natin sa Diyos ang lahat ng sakit at bigat na nararamdaman natin. Sabihin natin sa Kanya ang mga kinakatakutan natin, pati na ang mga bumabagabag sa atin, ang nangyayari sa atin. Handang makinig ang Diyos at magbigay ng kapanatagan. Napahintulutan natin siyang punuin ang ating mga puso ng kapayapaan at lakas na kailangan natin para sa panibagong bukas. Bago po tayo matulog, alalahanin din po natin ang ating halaga ay hindi batay sa mundong ito, no? Kung hindi, kung sino ang lumikha sa atin. Magtiwala po tayo sa plano ng Panginoon. At pwede po tayo, talagang makakapagpahinga po tayo. Pag siya po nagbigay ng kapanatagan, kapayapaan, makakapagpahinga po talaga tayo ng maayos. Kaya manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat sa buong araw. Salamat sa paalala na kami ay kahanga na sa iyong mga mata, no? Salamat, Panginoon, dahil kahanga-hanga kami sa iyong mga mata. Patawarin niyo po kami minsan na nakakalimutan namin kung kilalanin ang iyong mga obra sa aming mga buhay. May makatulog po kami na maayos at na mahimbing, na may kapayapaan. At magtiwala po sa inyo lalo. Kaya Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa. Ayusin niyo po ang aming mga puso. Pagalingin niyo po ang bawat isa. At kayo po ang gumabay at magprotekta sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen, no? Maraming salamat po sa pakikinig. Kita-kita po tayo